Isa ako sa madalas na nakikinig sa inyong mga kwento. Tawagin niyo po akong Oscar. Taga rito lang sa Iloilo. Bala ko din sanang magbahagi ng kwento sa inyong channel nang makapagbigay rin ng aliw sa kagaya kong mga tagapakinig din dito. Itong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong ako ay pumunta sa kabilang probinsya para magbakasyon. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong probinsya ito, pero malapit lang din ito sa aming probinsya. Dahil wala pa naman akong trabaho noon at nagbabalak pa lamang na maghanap, naisip kong isang magandang oportunidad kung pupunta ako sa kabilang probinsya para roon nga maghanap ng mapagkikitaan. May mga kamag-anak din naman kami doon. At katunayan nga, ay taga roon sina lolo at lola. Bago pa man ako tuluyang makaalis ay nagbigay ng babala sa akin yung aking mga magulang na huwag basta-bastang makikipaghalubilo sa mga taong hindi ko kakilala. Dagdag pa nila ay huwag daw akong kakain sa bahay ng mga tao na hindi pamilyar sa akin. Mas mabuti na raw na mag-ingat ako kaysa magsisi sa bandang huli. Napatango naman ako sa kanilang sinabi. At nang maihanda ko na nga yung aking mga dadalhing gamit, ay nagpaalam na rin ako sa kanila na aalis na. Noong nag-aabang na nga ako ng aking masasakyan, sa hindi ko malamang dahilan ay tila nang hina nga yung aking katawan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Ngunit nakaramdam ako ng kaba at pag-aalinlangan. Subalit sa halip na matakot, ay minabuti ko na lamang na magpatuloy. Makaraan yung ilang minuto, ay merong dumaang masasakyan. Kaya't sumakay na nga ako ron hanggang sa makarating na nga sa kabilang probinsya. Lumipat rin ako noon ng masasakyan upang makarating sa mismong bayan nina lolo. At nung naroroon na nga ako, ay napansin kong parang kakaiba yung titig ng mga tao sa akin noon. Inisip ko na lamang na baka naninibago sila, kaya't hinayaan ko na lamang. Naisip ko pa nga po noon na baka naninibago lang sila sa dayo, lalo at mag-isa lang din akong pumunta sa kanilang baryo. Dahil parang kakaiba nga yung naging pagtitig ng mga ito sa akin, minabuti kong wag nang magtanong sa kanila. Pinilit ko na lamang na alalahanin yung daanan patungo kina lolo, nang sa gayon ay makauwi na nga ako sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad noon, nang makarinig ako ng malakas na pagsigaw. Merong tumatawag sa akin noon. At dahil nakasuot nga ng sombrero yung tumatawag na yon, ay hindi ko kaagad ito nakilala. Kinabahan pa ako noon dahil may kalakasan nga yung kanyang pagsigaw. Pero sa halip na magpadala sa takot na aking nararamdaman ay minabuti kong magpatuloy sa aking paglalakad. Hindi ko na sana papansinin yon pero talagang tinatawag nga nito ako. At nung medyo malapit na ako sa lalaking tumatawag sa akin, ay doon ko nga napag-alaman na nakababatang kapatid pala yon ng aking ina. Napansin niya siguro na medyo namumutla ako noon, kaya't natawa na lamang ito. Tinanong pa ako ng aking tsuhin kung okay lang ba ako, kaya't napatango na lang din ako sa kanya noon. Binitbit niya ang iba kong dala at pagkatapos ay sinabayan nga ako sa pag-uwi kina lolo. Habang naglalakad ay sinabi pa niya sa akin noon na hindi raw dapat ako dumaan sa parting yon. Nagtaka naman ako noon, kaya tagaran nga akong napatanong kung ano nga bang dahilan ng kanyang sinabi. Bago tuluyang sumagot, ay nagpalinga-linga pa si Tito at tila inalam niya kung may ibang tao ba sa paligid. Ilang sandali pa ay doon na nga siya nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, ay may hinala ang mga tao na mga aswang daw yung mga taong nakatira sa naunang 3 bahay na aking nadaanan. Napaisip nga ako noon dahil sa kanyang sinabi. Lalo at napansin ko nga rin, ang mga tao roon ay tila tagos kong tumitig. At nakaramdam na rin ako ng kilabot noon nang maiisip ko na baka merong masamang binabalak yung mga taong yun sa akin bago pa dumating si Tito. Sinabi ko naman noon sa aking tsuhin yung aking napansin, kaya't napailing na lamang ito. At ayon pa dito, huwag lamang magkakamali yung mga yon na aswangin ako. Dahil buong angkan daw namin yung makakalaban ng mga yon. Kahit papano ay nakampante ako na walang masamang mangyayari sa akin. Pagdating ko sa bahay,
Nina lolo at lola ay tuwang-tuwa nga silang dalawa. Nawala raw kasi yung kanilang pananabik sa akin, lalo pa at minsan lang akong makapunta sa kanila para magbakasyon lang o bumisita. Nasa kalagitnaan lang kami ng aming pagkukwentuhan nang biglang sumabat sa amin si Tito. Sinabi nito yung patungkol sa aking napansin sa mga tao sa kanilang baryo. Kaya't agad namang natigilan si Lolo. Agad niyang niyaya si Tito na aalis raw sila. Hindi na nga namin nagawang makapagtanong pa dahil pareho silang nagmamadali. Nagtanong-tanong ako kay Lola patungkol sa mga taong masama kong makatigtig sa akin. At ayon nga sa kanya ay mula sila sa kabilang baryo. Biglaan lang daw na sumulpot yung mga yon at hindi naman gaanong nakikipaghalubilo sa mga taga-baryo. Pinaghihinalaan nga raw sila na baka mga aswang. Dahil simula raw nang dumating yung mga yon ay marami ng hayop na natatagpo ang patay sa mga sapa at sa mga lugar na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Pero ayon kay Lola ay wala pa namang mga taong nabibiktima yung mga aswang na yon. Kung talagang mga aswang nga yung may kagagawa ng pagkamatay ng mga hayop, ay hindi rin daw nila sigurado. Natahimik ako noon habang pinoproseso yung mga bagay-bagay sa aking isipan. Dahil sa matinding pagod na aking nararamdaman ng panahong yon, nagpaalam na muna ako kay Lola na magpapahinga. Hindi naman niya ako pinigilan at sinabi pa nga nitong gigisingin na lamang ako kapag kakain na ng hapunan. At yun nga po, nakatulog nga ako agad noon. Nagising na lamang ako nang dumating sina Lolo at Tito. At dahil malalakas nga yung kanilang boses habang nag-uusap, ay hindi ko mapigilang makinig. Pero sa halip na lumabas ay minabuti ko na lamang na makinig habang naroroon pa rin ako sa kwarto. Habang nakikinig ako ay hindi ko maiwasang kilabutan dahil nalaman kong nagpunta pala sila sa kabahayan ng mga taong pinaghihinalaan nilang aswang. Nagbanta raw silang dalawa na kapag bumisita pa yung aswang sa akin ay gagawin nila yung lahat upang mapalayas ito sa baryo. Nagkwento pa si Lolo na ilang ulit na raw nilang nasaksihan yung pag-alis ng malalaking hayop mula sa kabahayan na yon. Kaya't sigurado raw siya na mga aswang yung mga taong nakatira doon. Sinabi pa nga niya kay Lola na magbantay sila kinagabihan nang sa gayon ay hindi tuluyang makalapit yung mga aswang na yon. Dumaan ang mga oras noon at nanatili lang akong nakahiga. Hindi na rin nag-uusap sina Lolo at Tito patungkol sa mga aswang. Naisip ko noon na baka abala na nga silang lahat sa may labas ng bahay. Subalit dahil pagod pa rin ako, ay hinintay ko na lamang si Lola na makapasok sa kwarto. Ilang sandali pa ay pumasok na nga si Lola at niyaya kong kumain na ng hapunan. Hindi naman ako nagmatigas noon at sumama na lamang ako sa kanya. Habang patungo kami sa kusina, ay nagkukwento siya na pinuntahan daw nila Lolo yung kabahayan ng mga aswang at binantaan. Napailing ako noon at nagtanong kay Lola kung ano nga ba yung naging reaksyon ng mga aswang. Nagkibit-balikat naman noon si Lola at nasabing hindi raw niya naitanong. Yun nga po, kumain kami ng hapunan at nang makatapos na kami ay lumabas nga sina Lolo at Tito dahil may kukunin daw yung mga ito. Kaming dalawa na naman ni Lola yung naiwan sa loob ng bahay at minabuting magkwentuhan muna. Nasa kalagitnaan kami ni Lola ng aming pagkukwentuhan nang makarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Inisip namin noon na baka sina Lolo lamang yun na Tito, kaya't hindi na kami nabahala. Minabuti namin ni Lola na magpatuloy na lang sa aming pagkukwentuhan hanggang sa may narinig kaming yabag na papalapit sa bintana. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kilabot. Parang yabag kasi ng pusa yon na sobrang maingat. Ngunit parang malalaking paa naman yung gumagawa ng naturang mga yabag. Sa kadahilanang ito, nakaramdam ako ng pagtataka. Kaya tumayo nga ako at sinubukan kong silipin kung ano nga ba yon. Subalit nang mapadungaw ako ron, agaran akong napakunot ng aking noo. Dahil wala naman akong nakitang kahit na anong hayop doon.
Biglaan na lang din akong napatakip ng aking ilong. Dahil sa napakabahong amoy, na biglaan kong nalanghap. Napalingon na lang ako agad kay Lola nang marinig kong napamura ito. Bigla rin niya akong sinabihan na lumayo sa bintana dahil aswang daw yung gumagawa ng mga pagyabag na yon. Bago nga ako mapatras sa bintanang yon ay muling napatitig ako sa labas nito. At nagtayuan yung aking mga balahibo sa batok nang may makita akong itim na anino na merong parang nagbabagang mga mata. Sasabihin ko sana yon kay Lola, ngunit tumakbo yun palayo ng bahay. Nagulat na lamang kami ni Lola noong marinig naming sumigaw sina Lolo at Tito. Hindi ko na nagawa pang sumilip dahil sa matinding takot. Maging si Lola noon ay napa-sign of the cross dahil sa kung anumang nangyayari. Sinabi niya sa akin noon na hintayin na lang naming makapasok ng bahay sina Lolo para pag-usapan kung ano nga bang nangyari. Subalit parang may kung anong nag-uutos sa akin noon na lumabas para alamin kung ano nga bang nangyayari doon. Kahit na sinabihan na nga ako ni Lola na wag lalabas ay hindi ko nga siya pinakinggan. Nagmadali akong lumabas para puntahan sina Lolo. At nakita ko sila ni Tito na may kung anong pinagkakabalahan. Habang papalapit noon ay ramdam kong naninindig yung aking mga balahibo. Pansin ko rin na parang sobrang gaan ang aking katawan. Pero tila lumolobo yung aking ulo. Hindi ko inalis yung aking paningin sa kanilang dalawa hanggang mapansin kong parang may kung ano silang ginagawa. Nilapitan ko sila at lalo kong kinabahan nung makita kong may isang malaking aso sila na nahuli gamit yung lambat. Kahit na anong piglas ng asong yon ay hindi nga niya magawang makalabas. At dinig na dinig ko ang kakaibang pag-angil nito. Nang mga sandaling yon ay pinagtulungan nga nilang paluin yung naturang hayop hanggang sa nawala na nga ito ng malay. Ayon kay Lolo, hindi raw talaga aso yung nilalang na yon, kung hindi isang aswang. Hindi raw ito makalabas sa lambat dahil yung lambat daw na yon ay ginamit sa pangingisda at nababad raw sa maalat na tubig. Dagdag pa nito, ay hintayin nilang mag-umaga para malaman kung sino nga ba yung aswang na yon. Sinamahan ko sila sa paghihintay ng pagsikat ng araw. At gano'n na lang din yung aming gulat nang magpalit ng anyo, yung naturang nilalang. Halos hindi ako makapaniwala nang makita kong unti-unting naging katawan ng tao, yung katawan ng naturang hayop. At dahil doon ay nakumpirma ko na totoo nga yung sinabi ni Lolo. Dahil bumalik na rin yung malay ng taong yon, nakiusap ito kina Lolo na hayaan siyang makauwi. Nangako pa siya noon na hindi na babalik pa sa bahay ni na Lolo at aalis na lamang sa lugar na yon. Noon din ay sinabihan nila akong bumalik na lamang sa loob ng bahay dahil may gagawin pa raw sila. Wala naman akong nagawa noon kung hindi sumang-ayon sa kanilang sinabi. Kaya't umakyat na lamang ako sa aming bahay noon, tsaka minabuting matulog na kahit umaga na. Lalo at nakailang balik na rin si Lola upang papasukin ako. Nakaidlip na lang ito sa mahabang bangko sa paghihintay na pumasok na ako ng bahay. Pagkabalik na Lolo ay patawa-tawa yung dalawa. Nang magising naman si Lola, ay inusisa nga nito kung ano nga bang ginawa nila Lolo. Noong una ay ayaw nilang magsalita at magkwento, pero pinilit sila ni Lola hanggang sa magkwento na nga rin sila kung ano nga ba yung kanilang ginawa. Ayon pa kay Lolo, naglibing daw sila ng bugok na itlog sa may tapat ng bakuran ng mga taong pinaghihinalaan nilang aswang. Dahil wala pang tao sa mga bahay ng mga yon, nakasisiguro raw sila na hindi makakauwi yung mga aswang na yon dahil hindi nila kakayanin yung napakabahong amoy ng bugok na itlog na talagang pangontra rin daw sa kanila. Tama nga sila noon. Nang makauwi kasi ako at makadaan sa kabahayang yon, ay wala pa ring mga tao. Walang nakakaalam sa amin kung saan nga ba nagpunta yung mga yon. At kahit yung aswang na nahuli nga nila Lolo,
ay hindi na rin daw nila alam kung saan nga ba dumiretso pagkatapos ng mga nangyayari. Pinakawala naman daw kasi nila yon dahil hindi naman daw nila kayang pumatay. Hinala namin noon ay hindi na babalik yung mga taong yon dahil bukod sa nilibingan nga ng bugok na itlog yung tapat ng kanilang mga bahay, buking na rin sila sa kanilang mga tunay na pagkatao. Kalat na rin sa baryo noon yung kanilang pagiging aswang, kaya't marahil ay natakot na nga rin silang bumalik. Talagang inabando na po nila yung kanilang mga bahay. Ang problema lang po doon ay baka kung saan man sila lumipat at maghasik pa rin sila ng lagim bilang mga aswang. Yun na po yung di namin alam. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat sa inyong lahat.